Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Grabe mga kababayan, hindi ko sukat akalain na ganito pala kakapalang mukha ni Senador Bato de la Rosa. Alam niyo mga kababayan, itong ating senador na si Bato de la Rosa, magmula ho nung binanggit ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya sa isang programa niya, ay na hawak niya ang soft copy ho ng warrant o pares niya sa kasong Crimes Against Humanity. Diyan ho sa The Hague, Netherlands ICC Court. Magmula ho noon, nung binanggit niya kasi yun, nakabreak ho ang sesyon ng Senado. Ngayon, nung nagbalik ho ang sesyon ng Senado nung 11 ho ng Disyembre, kung hindi tayo nagkakamali sa petsa, hindi na ho nagpakita ito. Hanggang ngayon ho dito na magkakaharap tayo. At take note ho mga kababayan, sumasahod ho ito monthly ng 300,000 mahigit kada buwan. Isipin niyo yung kada buwan. Sensya na, may tumatawag. Kanina tinatawagan kita. Hindi ka sumasagot. Ngayong nagbablog ako, tumatawag ka. Gulo mo ah. Oh, nandiyan may tumatawag. Ngayon mga kababayan, 300,000 mahigit ang sinasahod ho nito monthly. Na wala akong ginagawang trabaho, hindi ho nagpapakita dyan ho sa Senado. According naman ho dito kay Senadora Amy Mangusin, Amy Marcos, ay nagtatrabaho pa rin daw ito kasi may mga ginagawa siyang pagpirma-pirma sa mga documents. Ay, sus Maria Joseph. Ganun lang pala. Yun lang pala ang trabaho para kay Amy Marcos, yung mga pirma-pirma. Basta kaalyado, ano? Handang gawin tanga yung sarili ni Amy basta para sa mga kakampi ni Duterte, no? Ang tanga mo. Pati sarili mo, handa mong gawing tanga loko-loko para kay Bato de la Rosa, Senador Amy Mangusin, ano? Marcos, ano? Napakasakit i-criticize itong taong ito. Isipin mo, Amy Marcos. Marcos, pinagtatanggol natin. Pero ito tayo, isang Marcos din ang kinikriticize. Kapatid pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung masakit dun, no? Pero we have no choice. Ha? Ito mga kababayan, mga ka-analyze. Sumasahod ho ito 300,000 monthly. Wala man lang hungkusa. Wala man lang hungkusa. Hindi man lang magbigay ng statement. Hindi man lang gumawa ng isang memorandum or kahit anong statement na black and white, no, documents. Or pasabi niya sa kanyang mga staff na nananawagan sa pamunuan ng Senado. Ng Senate of the Philippines na ihinto na ang kanyang sahod. Pwede naman yun, dideklara niya. Ang problema, wala rin. Ganito katindi. Ibig sabihin, gusto niya, kahit hindi siya pumapasok, sumasahod siya buwan-buwan ng 300,000. Hindi man lang ho nahiya siya mga pangkaraniwang manggagawa ho rito sa bansang Pilipinas na kung saan minimum wage lang ho ang sinasahod. Na kapag ka walang trabaho, wala ring kita. Wala ring sahod. No work, no pay. Diba? Ganun tayo, mga pangkaraniwang manggagawa. Kaya minsan, ang ginagawa natin, bumabaha, lumilindol, masama ang pakiramdam, nilalagnat, nanginginig na sa lagnat, pumapasok pa rin. Samantalang ito, mga kababayan, sa sobrang takot, sa sobrang kaduwagan at taliwaso doon sa mga sinasabi niyang katapangan na kapag dumating yung warrant of arrest, magpapa-aresto siya kay dating Senador Antonio Trillanes. Sinabi niya pa, go ahead, make my day. Kahit pa si dating Senador Antonio Trillanes ang magposa sa kanya kasama ng ICC,
No problem daw. Make my day daw. Meron pa siyang sinabi na isang salita, ang angas, napaka-hype. Doon sa tinanong ho ni Julius Babaw tsaka ni kanyang misis na si Christine Bersola na hindi ka ba natatakot, sabi ni Julius Babaw kay Senador Bato de la Rosa, na kapag dumating yung warrant of arrest, hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nag-aalala? Hindi. May sinabi siyang English na salita Bring it on. Sabi niya, ganun. Ay sabi ni Julius Babaw, hindi ka ba natatakot, Senador Bato de la Rosa, na kapag dumating yung warrant of arrest mo, hindi ka ba nag-aalala? Hindi naman. Bring it on. Bring it on. Ngayon, soft copy pa lang hawak ho ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Nasa cellphone pa lang yung soft copy, hindi pa ho official hindi na ho nagpakita. Kaya ito hindi niya rin humadalaw-dalaw si Digong sa ICC, sa Dahig Netherlands. Ayaw rin magpakita doon Isipin mo kung talagang mahal niya si Digong, handa niyang ialay ang kanyang buhay tulad sa mga sinasabi niya, sa mga interview. Sa iba't ibang news anchor, TV news network na ilalaan niya raw yung buhay niya. Sabi niya pa doon sa interview ni Karen Davila, sa kanya, nung ini-interview siya, handa siyang sumalo ng bala kay Digong. Handa raw siyang ialay ang kanyang buhay. Hindi mo nga magawang dumalaw. Bakit di mo magawang dumalaw? Kasi nga, nag-aalala ka, baka bigla ka nang hindi makauwi. Ganun pa man, mapakita mo na mahal mo talaga si Digong. Kasi nung nagkaroon ng war on drugs, JK, dalawa kayo dyan. Lumalabas parang si Digong na lang gusto mong pagdusahin. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, hindi man maaresto si Bato. Sampal sa mga DDS, sampal sa pamilya Duterte. Bakit? Isipin nyo, nung nagkakaroon ng war on drugs, extrajudicial killing, at sa kanya pa nga pina-implement yan dahil siya ang PNP chief, dalawa sila. Pero ang nangyayari, siya nagtatago, si Digong, humarap. Nagdudusa. Kahit di mahuli yan. Ngayon, mahuli man yan, sampal pa rin sa kanila. Kailangan silang magpipilian dito Akala nyo ba, proud kayo, si Bato hindi maaresto? Sampal sa inyo yan dahil si Digong lang ang nagdudusa doon. Kaya mga kababayan, di ilang buwan na siyang di nagpapakita. December, January, February, March. Almost 4 months na. 4 months na talaga. Sumasakot pa ng 300,000 kada monthly. Ngayon, may breaking news dito sa taong ito. Basahin natin. Imbis na pumasok sa Senado, balak ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maglaro ng golf sa Baguio City. Matindi, no? Grabe, no? Hindi na nga nagpapakita, hindi na nga pumapasok, ay pinapaalam pa sa taong bayan na mag-golf. Matindi rin pala talaga ang mukha nito. Lumabas na ugali, Nakakuha ang abante ng kopya ng liham ng senador kay Senador Senate President Vicente Tito Soto III, kung saan humihingi ito ng permiso na magamit ang Senate Mansion mula Marso 26 hanggang 29, 2026. Ay, naku po sa Mariosa. Ayan, Ayaw pasok, gusto mag-golf. Bato, maglalaro sa Baguio. Andito pa ho yung isang report ho niya na kung saan ay may nire-request siya. Ayan ho. Hindi naprobahan, denied si De La Rosa. Hindi naprobahan ng Senado ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na magamit ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City. Tindi, no? Grabe, no? Sumulat si Senador Bato
kay Senate President Tito Soto para hiningin manatili ang kanyang pamilya sa Senate Mansion para sa gaganaping CSAFE Cup shooting competition sa March 26 hanggang March 29. Ipinaliwanag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na kasalukuyang sumailalim sa repairs ang mansion. Kailangan din kasama ang senador kung gagamitin ng kanyang pamilya sa Senate Mansion. Hindi pa ulit dumadalo si Senator Bato sa sesyon ng Senado mula noong Nobyembre. Request ng senador sa paggamit ng pamilya, ang Senate Mansion deny. Grabe, no? Matindi pala mukha nito ni Bato de la Rosa, no? Kaya nahihiya siya. Ha? Isipin mo, hindi na pumapasok, sumasahod. Ngayon, gusto pa gamitin ng isang, ano ba matatawag natin doon? Isang, pagmamayari ng gobyerno yan eh. Pagmamayari ng gobyerno. Kung tawagin ay Senate Mansion. Pagmamayari ng gobyerno yan. Gagamitin pa raw nila ng pamilya niya. Di ba ikaw kung talagang may isip ka, manipis ang mukha mo, hindi makapal, hindi ka na pumapasok, sumasahod ka pa, di ba dapat, kung gusto mong umatin dyan, talagang makapal ang mukha mo, gusto mo mag-goal, di ba dapat, umarkila na lang or mag-rent na lang kayo ng isang bakasyon ng bahay dyan. Or mag-check-in kayo sa isang hotel. Isipin mo, hindi ka na pumapasok, sumasahod ka na. Sabihin, kumikita ka pa, kahit hindi ka na pumapasok. Mag-golf ka na nga. Tapos gusto mo, ang titira niya pa ng ilang araw, wala pang gastos. Dahil property ng gobyerno. Gusto mo, libre pa rin. Naku po. Grabe pala to, no? Kasi kung ikaw nga may isip, sabihin mo, love, sa misis mo, ano na lang tayo? Arkila na lang tayo ng isang bahay? Or check-in na lang tayo sa isang hotel? Di ba, no? Kasi nakakaya naman mag-request, di na nga pumapasok, sumasahod na nga ako eh. Tapos magre-request pa ako na matulog tayo ng ilang araw doon sa Senate Mansion. Di ba dapat ganun, ano? Kumbaga, common sense, di ba? Sentido común. Di ba? Hindi na kailangang, kumbaga, pukpukin yung utak mo, dapat maisip mo na yun eh. Grabe to. Sabagay, saan pa ba magmamana to, di ba? Sa pinagmanahan niya. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat, bye-bye.